kung saan lupalop niya kinukuha yung mga quizzes niya. Pero sobrang nakakasabog ng utak talaga ako na talaga siya. Huwag niyo kaming gayahin. Subject guys, talagang magbabasa at magbabasa kayo kahit sobrang nakakaantok na. Tables, alam mo na siya paano laruin. Ito, ayan siya. Ayan siya kapal. Ito lang yan, sobrang haba. So, ubus agad yung time mo. Naniniwala ako sa inyo. Ayun, kakayanin nyo yun kung formula. As in, isang topic pa lang, sobrang daming formula. Katulad nito, nag-aaralin mo or kukunin mo yung accountancy talaga. Focus mo, attention mo nasa kanya. Ganun. Hi Silvers, it's me Jella, and for today's vlog ay magta-talk ulit tayo about accountancy dahil nakikita ko yung mga messages nyo, ayan, and also yung mga comments nyo doon sa mga videos ko about sa mga school, ayan, about sa mga accountancy, about ABM, so nakikita ko yan, and I really appreciate you guys na nagwa-watch and nagsishare sa inyong mga friend about it, and also sobrang nakakatuwa din sa puso na nahe-help ko kayo based on your comments. So ayan, dagdagan pa natin yan dahil i-share ko sa inyo for today's video ang mga dapat nyo i-expect na subjects kapag iti-take nyo na talaga siya sa college or para sa mga incoming freshmen dyan, para meron na kayong idea kung gaano siya kahirap, kung ano dapat i-expect nyo, ganun, kung ano ba, kung iiyakan ba dapat or hindi iiyakan, gano'n. So, ayan, i-share ko sa inyo lahat ng mga na-take ko na. Pero ano lang to ha, based on my experience lang. So, huwag kayo masyadong matakot na, hala, nirate ko siya ng 10 over 10 na difficulty, tapos sabihin nyo, ayoko na siya i-take kasi mahirap siya. Huwag be, kasi, ayun, sa akin lang naman yun, and magkakaiba naman tayo ng part na may hirapan, and objective kasi talaga yung mga gantong mga videos, and hindi ko to ginawa. Again, paulit-ulit ko sasabihin, hindi ko to ginagawa para takutin kayo. Mas gusto ko na yung impact nito sa inyo is like ma-push kayo na, gusto ko mag-accountancy. Kasi dapat ganun ang mindset. Ayan, so start na tayo dahil i-share ko sa inyo hanggang second year subjects dahil you know, pa third year pa lang yung atin yun. So ayan, start na tayo. 2, 1, let's go. So, first up is yung pinakauna kong tinake nung first year ako, first sem, is yung Integrated Accounting Fundamentals. So, i-rate ko siya as 5 over 10 dahil hindi naman sa sobrang dali niya. Pero dahil kasi galing ka pa sa senior high, most especially kapag sobrang solid ng senior high school mo about accounting, kapag nagturo talaga yung professor mo doon, sobrang laking bagay nun for you na magti-take ng integ pagpasok mo agad ng first sem. Kasi parang uulitin lang siya, and then paplansyahin lang talaga, as in iso-solid lang talaga yung foundation mo. So, kung naintindihan mo na siya ng senior high, so possible na magiging mataas din yung makukuha mo ngayong integ kasi karugtong lang talaga siya, as in. And parang in a way, parang review subject siya para dun sa mga iba na hindi ABM yung kinuha ng senior highs. Yun. So, next is yung Conceptual Framework and Accounting Standards. So, ayan. I-rate ko siya as 6.5 over 10 dahil, oo, madali lang siya kasi puro lang siya basa, ganun. Wala pa siyang computations and all. Puro siya rules. Pero kasi, nung tinake ko kasi yun, parang first time talaga na shocks. Puro talaga siya words as in. Hindi ko mapakita yung libro kasi nasa kabila. Pero ayun, sobrang daming babasahin guys. And first time ko yon na parang rules, kailangan mo talaga, alam mo talaga. And doon, mas matitibay yung pangunawa nyo about sa meaning ng leases. Basta more of rules talaga siya and more of meaning siya ng mga accounts, ganon. Basta more of paano yung treatments, ganyan, paano siya sa statements, parang ganon. And mahalaga din na intindihin nyo na yung SIFAS nung first year pa lang kasi mumultuhin ka niya kahit saan. Kasi nga, diba, yun yung mga treatments and all. So, ayun, 6.5 over 10. Next is Financial Accounting and Reporting. I'll rate it 6 over 10. Yung hirap yun 6 over 10. Ayan. Hindi siya ganun kasagad na aabot ng 8. Kasi ako talaga totally na-enjoy ko yung FAR namin. Most especially yung mga liquidation part. Kasi mahilig ako sa mga computations. Ganon. And sinasabi ko sa inyo, sobrang dami. Parang halos puro computations ang FAR. Pero enjoy pa siya. Most especially talaga yung liquidation. Enjoy siya guys.
basta nagigets mo, enjoy siya gawin hanggang dulo talaga. And also, ayan, dito ko kasi sa subject na to, na-enjoy yung algebra. Although, hindi nga ako mahilig sa algebra before. Pero dyan, na-gets ko siya. Ewan ko kung dahil lang sa prof namin yon or dahil kailangan lang, kaya inaaral ko. Hindi ko alam, pero dito ko talaga na-enjoy yung algebra. So, 6 over 10. Next is, eto, tinake ko to nung 3rd sem. Siya lang yung nag-iisang subject ko nung 3rd sem, first year. Pero dito ako na-trauma, be. Dito talaga ako na-trauma as in, kaya i-rate ko siya ng 10 over 10. Actually, hindi lang ako. Pati yung mga friends ko, pati yung mga classmates ko siguro na-trauma sila sa Intac 1. Ewan ko ha, pero sobrang hirap niya for me. Kasi, maliban sa first time mo siyang ititake, first time mo siyang na-encounter, ayan, sobrang daming bago talaga. As in, yung mga amortization table, tapos, kailangan, alam mo yun, parang ang komplikado niya pag pinakauna mo siyang nakita, pag pinakauna mo siyang natutunan. Ang komplikado niya talaga, guys. And meron pang mga nakakalitong proof of cash, magbabank recon kayo, yung reconciliation and such. Taas in, sinusumpa namin ang Intac. Eme lang. Enjoy siya aralin, enjoy siya matutunan, kakaiba siya. Pero nakakalito siya. Basta mamali ka lang ng treatment doon sa account na yon, mali na yung sagot mo. So, nahirap siya kapag dating sa quiz and exams. Tapos naalala ko, nung nag-exam kami neto, yung midterm exam namin, wala pang choices. Charing lang. Pero ayun nga, okay na siya kasi naitawid naman natin siya, di ba? Nakwento ko naman na yun nung mga last videos ko. So, tawid na tayo ng second year. Second year naman tayo. Pero ayun, Intac 1 is 10 over 10. Pero kaya niya yun, guys. Ano lang naman to, based on my experience lang. So, malay nyo, kakayanin nyo. And iba-iba naman talaga tayo ng opinion, iba-iba naman tayo ng part na may hirapan. So, itry nyo na talaga, guys. Ibigay nyo lang talaga yung best nyo. So, second year subjects. So, second year subjects, simulan natin sa Intac 2 or Intermediate Accounting 2. Katulad na sinabi ko kanina, medyo mabilis lang siya kapag natawid mo na yung Intac 1. Kasi nga, yung Intac 1 ang pinakahari dyan sa tatlong yan. And, ayun, 5 over 10 siya sa akin kasi mahirap siya, oo. Pero pinadali kasi siya ng prof namin. So, hindi namin masyadong na-feel na mahirap siya. And also, as in, karugtong lang talaga siya ng Intac 1. So, medyo mas may idea ka na, medyo mas may knowledge ka na. Mas alam mo na hindi ka na nagugulat sa mga nakikita mo mga tables, alam mo na siya paano laruin. Medyo mahirap lang siya sa problems, gano'n. Doon ka na lang nadadali. Pero unlike talaga ng Intac 1 na. Pero itong Intac 2, 5 over 10. So next is Law on Obligations and Contracts. So ito is 6 over 10. Ayan, mahirap siya kung hindi ka mahilig magbasa. And sinasabi ko sa inyo, itong subject na to is talagang papabasahin kayo back to back ng libro. As in, talagang kailangan alam mo yun, word by word. Word by word! I mean, kung iti-take nyo yung law on obligations and contracts, mahalaga na lang siguro talaga na mag-gets mo yung point, mag-gets mo yung thought, kahit hindi mo siya kabisaduhin. Basta mag-gets mo kung ano yon. Mag-example pa ba ako? Pero wag na. Basta yun yung mindset na kailangan mag-gets mo yung thought na yon, mag-gets mo yung meaning niya. Para kahit paikot-ikutin, kahit bigyan ka ng batuhan ka ni attorney ng mga scenario na kakaiba, alam mo kung paano siya puntiryahin, alam mo kung ano yung sagot, alam mo kung ano yung issue. Kaya 6 over 10 kasi na-enjoy ko siya kasi mahilig ako sa mga rules, gano'n. Although, di ba, sabi ko 6.5 yung kanina, yung sa SIPAS, dahil maraming rules. Pero ito kasi, na-enjoy ko siya kasi law kasi siya. Like, ito yung pinakauna kong subject na tinake na about sa law. So, nakagulat siyang aralin. Like, nakaka-amaze siyang aralin na, ganito pala siya. Ganito pala. Tapos yung attorney pa namin nun, or yung professor pa namin nun, is ang dami niya talaga insights na i-share sa amin. So, mas natututo ka, hindi lang sa theories, pero ma-apply mo rin siya in real life. So, 6 over 10. Ang downside lang talaga, mga be, dito sa subject na to is marami ka talagang babasahin. And magbabasa ka talaga sa ayaw at sa gusto. And recitations. Sobrang mag-expect ka ng gisadong recitation.
So, ayun, patatayuin ka, questionin ka na ganito ba? Tama ba yung sinasabi mo? Ganyan, kahit tama na yung sinasabi mo. Kasi nga, imaginein mo na lang na mag-a-attorney ka para yun yung mindset, di ba? Pagpasok mo, alam mo yung mangyayari sa'yo sa loob. Kasi attorney nga yung professor. So, next is cost accounting and control. So, I'll rate it as 6/10. Mahirap siya, guys, pero wala siya dun sa level ng hirap ng mga subjects na susunod kong babanggitin. Kasi mga hari din yung mga susunod. Pero ito kasi, guys, kakayanin nyo pa to. 6/10. Ayan, enjoy siya kasi about siya sa mga raw materials, about siya sa mga job order costing, yung mga ganon. Parang puro inventory, and maraming computations, pero enjoy siya aralin. And naalala ko yung libro namin dito, medyo manipis pa siya. Ayan, as in talaga, kakayanin niyo tong cost accounting and control, and feeling ko may enjoy niyo siya, unlike sa mga susunod ko na subject. Ewan ko, ako lang, pero ganun kasi yung tingin niya sa akin. So, 6/10 ang kanyang difficult. Next is intermediate accounting 3, o diba? As you can notice, mga pagkakabanggit ko ng mga subjects dito sa video na to is sunod-sunod na talaga siya kung paano namin siya tinake nung first to second year. So, ayun na nga. Intact 3, ayan, I'll rate it as 7/10. Ayan, di ba sabi ko kanina, dapat mas mabilis yung Intact 3. Pero ako kasi, nahirapan ako nung exam na talaga, nung pinaka-final exam na siya. Like, nagulat ako dun sa atake nung exam. Dahil, ayun nga, yung prof kasi namin dito is pinapadali niya lang yung mga discussions. Like, magaan siya, pero dun kami tinira sa exam. So, 7/10 siya sa akin. Kasi nahirapan ako sa exam. So, next tayo, dito tayo sa king talaga. Dito tayo sa income taxation. Ito ang pinaka-first subject na tinake ko na tax. And yung professor namin dito is super galing and super scary and super angas magpa-quiz. So, hindi mo alam kung saan lupalop niya kinukuha yung mga quizzes niya. Pero sobrang nakakasabog ng utak talaga kahit magbasa ka, kahit mag-aral ka. Pagdating mo doon, boom, hindi mo alam kung anong sagot. So, ayan, I'll rate it as 7/10 or 6.5/10. Kasi mahirap siya, kasi marami kang kakabisaduhin na rates. Kasi di ba maraming tax schemes, pero each schemes, iba yung rates niya. Kahit nga yung mismong final tax lang final taxation, ang dami na nun, be. As in, back-to-back yung formula card ko nun. Tapos hinati-hati ko pa yun. Iba pa yun kung resident citizen, non-resident citizen, NRA, RA. Iba-iba pa yung rate niyan, be. And ang dami pa, dibang mga scenario. So, iba-iba talaga ng rate. Ang dami talagang kakabisaduhin. Final taxation pa lang yun. Pero meron pang mga CGT, mga regular, diba? So, although, mabilis na lang yung iba, pero yung sa final taxation lang kayo, maraming kakabisaduhin. Pero enjoy siya aralin, guys, and enjoy siya isolve kapag na-gets mo na. And important din na marunong ka mag-classify ng tao. Kasi yun yung nakakalitong part na hindi mo alam kung ano ba siya, NRA ba siya, RA, resident alien ba siya, ganon, or baka mamaya domestic corp pala siya and hindi siya pwede doon, ganon. Marami siyang rules, guys, pero enjoy siyang sagutan kapag na-gets niyo siya. Kasi ako, ganon. Na-enjoy ko yung income taxation ng mga bandang dulo na. Kasi yun, doon ka na nag-gets yun, and gagamay-gamay ko na siya. Pero yung una, sabog din yung utak ko. So, yun, next is strategic cost management. So, ito naman i-rate ko siya ng 7/10. Kakayanin niyo yung difficulty, guys. Naniniwala ako sa inyo. Ayun, kakayanin niyo yun. Kung kinaya niyo yung cost accounting, kakayanin niyo mas lalo tong strategic cost management. So, kung pwede nga lang i-rate ko siya ng siguro 6/10. Kasi yung fact na natawid niyo yung cost accounting, kakayanin niyo yung strategic cost talaga, as in, sinasabi ko sa inyo. Enjoy yung absorption and variable costing, tapos matatakal niyo din yung mga budgeting, ganon. Cost volume profit analysis, and CVP analysis, ganon. Enjoy siya, guys. Gawin. Para talaga siyang cost management lang. So, kung natawid niyo yun, matatawid niyo rin to. Focus lang talaga, guys. Ayun, kung paano nyo ginawa yung cost accounting, ganun lang din gawin nyo sa strategic cost na focus. Kaya na. Next is business laws and regulations. Subject kasi na to, guys, is more of
about siya sa partnership, about siya sa corporations. According sa professor namin that time, sabi niya talaga, guys, boring yung subject na to. So, ibibigay ko yung best ko na hindi siya gawing boring sa inyo kasi as in, code kasi talaga siya, guys. And super haba niya. And nakakaantok siya basahin. Ayan, totoo yun. Nakakaantok siya basahin. Pero thankful lang din talaga ako sa professor namin that time kasi talagang inaaliw niya. And nagbibigay siya ng mga techniques. Ayan, tapos nagbibigay rin siya katulad ng first attorney namin. Nagbibigay siya ng mga insights na ma-apply din namin in real life. Share niya yun and super nakakaaliw yung dapat na boring na subject. So, katulad ng isang law subject, guys, talagang magbabasa at magbabasa kayo kahit sobrang nakakaantok na. So, kung ako sa inyo, aliwin nyo siya. Gawa niyo siya ng mnemonics. Katulad nga nung isang kailangan naming kabisaduhin. Gumawa kami ng mnemonics noon. Si attorney nagbigay nun, sabi niya, si EMID. Ayun, yung mga rights ng non-voting stockholders. Sobrang helpful nun, guys, kasi lagi siyang nalabas sa mga exams, sa mga quizzes, ayan, kung ano yung hindi, or kung ano yung rights lang ng non-voting. As in, sobrang helpful nung si EMID. And hindi mo siya makakalimutan kasi nakakaaliw yung si EMID, diba? So, kahit laro-laruin nyo siya, guys, sa mnemonics, kung paano nyo siya i-memorize kasi sobrang nakakaantok siya, guys. So, kayo na bahala na laro-laruin yung aral nyo. Technical lang siguro dito sa subject na to is yung mga wordings, yung mga days. Ayun, doon kami nadadali, guys. So, kung ako sa inyo, tip ko sa inyo kapag magbabasa kayo, kahit yung mismong word, bago yung days, kabisaduhin nyo. Wag lang yung days, guys, kasi sayang yung points. Katulad lang sa choices namin, A is within 20 days, B at least 20 days. Magkaiba yun, guys, kahit parehas mong alam na, kapag ganito 20 days siya, pag ganito 50 days siya. Kahit alam mo kung ilan yung days, kung hindi mo alam kung within or at least, mali ka pa rin. So, kailangan alamin mo na, magbabasa ka na lang din, so sagarin mo na talaga siya, wag nyo kaming gayahin. So, ayun, para di kayo manghula sa mga quizzes. So, ayun lang siguro yung technical or nakakalito, pero the rest, aliwin nyo talaga yung sarili. Okay, so dito na tayo sa last 4 subjects na tinake ko sabay-sabay yan nung 3rd sem ng 2nd year. Tama. 3rd sem ng 2nd year, yung lately lang na natapos. So, ayan, meron tayong Business and Transfer Taxes, meron tayong RFBT, meron tayong, ano pa ba? Financial Management, and ADVAC. Ayan. So, isa-isahin natin yan kasi ito lang yung lately na natapos and sariwa pa sa akin yung nangyari. So, start tayo sa Business and Transfer Taxes. So, ipapakita ko sa inyo yung mga libro na ginagamit ko. Pero dito sa subject na to is hindi kami gumamit ng libro kasi kailangan, 'di ba, sa tax is new edition yung gamit mo dahil yung rates is nagbabago, yung rules is nagbabago, most especially sa taxes. So, hindi siya, sorry maingay si Ashe na, kasi naiwan siya sa baba, yan nyo lang siya. So, ayun, hindi ako gumamit ng libro. Bumili ako, online lang, yung mga PDF lang, kasi kung magka-hard copy ako, sayang siya, dahil hindi siya new edition. So, ayan, ginamit ko yung kay Banggawan noon, 2019 yata, 2020, kasi walang new edition nung panahon namin. Ay, kala mo tagal na. Pero ayun nga, wala nga. So, nag-PDF ako. Pero helpful siya, guys. Kasi babasahin mo lang naman yung thoughts. So, i-rate ko tong Business and Transfer Taxes ng 8.5/10. Madali siya sa madali. Na parang onti lang siya. Mas madali siya sa income taxation. Kaso, kung hindi mo gets yung point or yung logic ng VAT, feeling ko mahihirapan ka. Kasi ganun ako. Nung bandang huli ko lang nagigets yung para saan siya. Ganun. I mean, kailangan kasi, sa lahat ng subject ng accountancy, kailangan talaga nagigets mo yung logic. Kaya lang nahihirapan talaga kasi hindi natin magets yung logic in some point. Kasi ganun, ako personally, ganun ako . So, kung hindi mo gets kung para saan yung VAT, kung ano kapag sinabing gross of VAT, net of VAT, sobrang malo-lost ka talaga, like mawawala ka talaga sa wisyo mo. Kapag nag-e-exam ka, kapag nag-quiz ka, na kahit sobrang dali ng tanong, parang sa one word na yon madadali ka. Ganon. Tapos, yung professor pa namin dito is mahilig magpa-tax return. Kung alam niyo yung tax return, meron ba ako sa ito.
Ganito yung tax return, guys. Ayan. Ganyan siya. As in, alam mo yung pinapasa sa BIR? Ganon. Mahilig siya magpagawa ng ganon sa amin. And madali lang siya kapag kasama siya magsagot. Siyempre, madali lang kasi siya. Ayan, kapag ina-explain niya, ganyan. Pero kapag yung kayo na lang, iiwan niya na kayo, ganon. Ang sakit, di ba? Iba na kasi sobrang komplikado nung character nung taong gagawan mo ng return, ganon. Yung scenario, ginagawa niyang komplikado, may mga wordings na nakakaiba, may mga ganito, ganyan na hindi niya naman nabanggit minsan. Alam mo yun, na hindi nabanggit sa sample, so boom. Ganon. Yun lang naman. Sa 8.5/10, pero kung nag-gets mo talaga siya na as in on the spot na, ganito siya, ganito yung logic niya. Siguro 6/10. Kasi ganun niya nire-rate yun. Then for him, for our professor, mas mabilis siya kasi sa income taxation. So, katulad nung sinabi ko sa cost, accounting and control, kung nakaya niyo yung income tax, kakayanin niyo rin itong business and transfer. Okay, so next is yung regulatory framework and legal issues in business. So, ito yung libro ko dyan. Diba? Actually, nasa akin pa lahat ng libro ko. Hindi ko lang magpakita sa inyo yung iba kasi nga, nasa kabila. Pero ito, ayan siya. Ayan siya kapal. Ayan. Pero nagdalawang libro ako. Hindi ako nag-stick lang dito kasi yung iba is wala dito. And katulad ng FRIA, hindi ko siya nakita dito. So, gumamit kami ng ibang mga sources like YouTube, like yung mga PDF. Ayan, nag-get kami ng mga copy na gano'n maliban dito. So, doon ako natutunan maging resourceful, guys, na hindi ako nagsistick sa isa lang. So, ayun siguro yung tip ko. And then, 7/10 siya kasi nakakalito yung part na parang pare-pare siyang contract. Ayan, pero iba-iba siya, guys. So, kailangan magigets din talaga yung logic nito kung ano yung contract of sale, ano yung pinagkaiba niya sa contract to sell, ano yung option money sa earnest money. Kasi halos magkakadikit lang yung meaning nun, guys. Magkakadikit lang ng thoughts. Most especially kapag nilapat nila yun sa scenario, sa mga problems, sa mga exams. Halos magkakadikit lang siya, guys. So, kailangan mo talagang intindihin kung anong pinagkaiba niya. Like, hahanap ka talaga ng way na maintindihan mo siya. Pero na-enjoy ko yung mga quizzes ni Miss or ni attorney. Na-enjoy ko yung mga exams and all. Pero ayun nga, tulad ng mga law subjects, basa-basa, and mag-ready ka sa recitations. So last to tayo, guys, financial management. I-rate ko siya as 8/10 dahil sobrang daming formula. As in, isang topic pa lang, sobrang daming formula. Katulad nito, naggumagawa kasi ako ng mga formula cards para kapag dating ng dulo, di ba, mabilis na siya reviewin. And yung ganito ko sa financial management, guys, punong-puno na yung dalawang ganito ko back-to-back na puro formula siya na sobrang magkakadikit din kapag kunwari nasa quiz, di ba? Tama yung formula na nakabisado mo, pero mali ka ng treatment, so maling formula yung ginamit mo para dun sa problem na yun, so mali ka pa rin. Ganun siya. So, napuno niya yung dalawang ganito ko back-to-back, yung first topic namin. Pero, ayun, sobrang dami talaga. Nawala kasi, wala dito, nasa kabila. So, hindi ko siya mapapakita or baka ipakita ko dito. Hindi ko alam. Depende sa mood ko. Pero ayan, marami siyang formula sobra and nakakalito siya pag sa exam. Pero kapag nagets mo ulit, paulit-ulit, diba? Pero ganun lang kasi talaga ang accountancy. Kapag nagets mo, enjoy siya sagutan and madadalian ka lang talaga. Challenging siya sobra. Katulad ko na inulit ko yung sa conservative and aggressive part kasi sobrang hindi ko nag-grasp agad yung point nilang dalawa. So, kailangan ko siyang intindihin. Alam mo yun, dito ko, like, nagpaulit-ulit talaga ako ng basa, nagpaulit-ulit ako ng watch ng video sa YouTube kasi hindi ko siya makuha agad in just one. Ganun. Ayun. So, dito, siguro kailangan din talaga ng most of your time para mag-review talaga and para intindihin talaga siya. So, last but not the least, advanced accounting. Dito ako excited i-share sa inyo dahil ito yung libro niya, guys. Tanan! Ayan siya, ganyan siya kapal. Pero huwag kayong mag-panic dahil di naman namin to tinapos kasi meron dito na para sa 3rd year. And, ayun guys, ang difficulty level neto is 10.
over 10. Kung pwede lang 11.5 over 10, sasabihin ko. Ayan, kasi sobrang hirap niya, guys. As in, no joke. No joke talaga. Yung exam, madali lang siya dapat, pero sobrang haba. Isang number pa lang. Isang number pa lang yan, isang question pa lang yan, sobrang haba. So, ubos agad yung time mo. Dun pa lang. Paano yung iba? Sobrang haba din. So, minsan nauubusan ka ng oras. And also, mabilis lang siya to the point na may formula, na naka-as is kung ano yung mga values na, ito siya, ano siya, like, price paid siya, ganito, tapos kukunin mo yung goodwill. Pero, kapag may namali kang value, like, may nakaligtaan ka na isa, and hindi mo talaga may iwasan may makaligtaan ka na isa, kasi katulad na lang ng mga fair value ng NCI, ayan, kasi may ano yun it's either proportionate share or fair value yung gagamitin mong value. Depende kung alin mas mataas or kung depende kung ano yung tinatanong. Basta malalaman nyo rin yan. Basta minsan namamali ka na hindi mo nakukuha, hindi mo na-check yung amount ng dalawa, hindi mo siya napag-compare kung ano mas mataas. So ending, mali yung nagagamit mong amount. So mali ka pa rin in the end. So ayun, yun lang naman nakakalito sa kanya. And sobrang haba talaga, nakaka-overwhelm siya basahin. Na kapag nag-exam kayo, sobrang haba. Thankful lang din talaga ako sa professor namin dahil pinapagaan niya and guided din talaga kami that time. So, ayun. Pero mahirap siya guys, 10 over 10. Pero i-try nyo pa rin yung best nyo talaga na itawid talaga siya kasi kakayanin nyo rin yan. Kakayanin nyo rin yan. Mga ano lang siguro, mga kalahating baldeng iyak lang, okay na. So, ayun lang naman lahat ng mga subjects ng accountancy from first year to second year sa school namin. Overall, mahirap siya. Mahirap ang accountancy. Oo, hindi na natin siya like isi-sugarcoat. And kakainin talaga niya yung time mo, kakainin niya yung buong pagkatao mo. Demanding talaga siya ng buong ikaw. So, kailangan tanggapin mo na yung fact na gano'n na kapag aaralin mo or kukunin mo yung accountancy, talagang focus mo, attention mo nasa kanya. Ganon. As in, mag-aaral ka talaga ng sobra. Minsan, super nakakapanghina, nakakapangduda ng kakayahan. Pero, ayun, focus lang talaga and give your best. And siguro wag i-pressure yung sarili and most especially, mag-pray talaga kay God. Mag-ask ka ng guidance, mag-ask ka ng wisdom, kasi sa Kanya naman talaga galing talaga yan lahat. Kahit imposible na yan, guys, sa utak natin or sa paningin natin na sobrang dami sabay-sabay, tas sobrang daming jewels, paano ipapasok sa utak, kakayanin yun, guys. Basta mag-pray lang and mag-focus lang talaga. And ayun, di ko kayo tinatakot, guys, ha. Ito ay para talaga magkaroon kayo ng idea and alam nyo kung ano yung i-expect nyo. Like, mariready nyo yung sarili nyo para sa hinaharap nyo. So, ayun lang naman. Thank you for watching and I hope you enjoyed and I hope na meron kayong mga napulot sa pinagsasabi ko dito. Ayan, kung meron, please do subscribe and share this with your friends. So, ayun. See you on my next vlog, and if everyone goes gold and goes silver, see you. Subscribe.